Naging maliwanag ang langit, at nagulat ang mga opisyal nang ihinto ng batang iyon ang kalamidad. Ngunit inutusan sila ng opisyal na si Shidaw na huwag pababayaan ang kanilang pagbabantay, dahil kailangan nilang talunin ang natitirang hayop. Naisip ng bida na ayos lang na ipaubaya sa mga pulis ang natitirang demonyo. Ngunit pagkatapos ay nawala ang mahika na bumabalot sa kanya, at naisip niya na matagal na siyang gumamit ng magic martial arts, kaya medyo kinakalawang na siya. Bumagsak siya sa lupa, at doon nagtipon ang mga opisyal. Pinasalamatan niya ito sa kanyang pagsusumikap sa pagtalo sa kapahamakan na amo at sa kanyang pakikipagtulungan, at lahat sila ay sumaludo sa kanya. Pagkatapos ng araw na iyon, naganap ang mga kalamidad sa buong mundo, at salamat sa mga pulis at aktibong partisipasyon ng Mage Noble, naiulat na natigil ang sakuna. Ang pagkabalisa sa aksidente, ang pagpuna sa mga gobyerno at pulisya, at ang pag-asa at pagkabigo sa mga salamangkero. Nang tumaas ang pag-aalala ng mga tao, may nagsabing kasama nila ang Black Mage. Akala ng ilan ay ililigtas niya sila at matatalo ang halimaw, at ang ilan ay nagtaka kung sino siya. Ang ilang mga tao ay walang pakialam kung siya ay isang ilegal na salamangkero, ngunit nais nilang iligtas niya sila. Pagbalik niya sa klase, nagtipon ang mga estudyante sa paligid niya at hiniling na marinig nila ang mga salita na pinahinto niya ang isa pang kalamidad. Inakala nilang hindi siya kapanipaniwala at tinanong siya kung anong uri ng mahika ang ginamit niya at kung nakumpirma na ang amo ay subspecies ng kapitan ng demonyo. Habang inaakala niyang nakakaabala rin, dumating ang guro at sinabing ngayong araw na ito ang kanilang pag-uusapan ay tungkol sa kalamidad na naganap kamakailan. Sinabi niya sa kanila na bagaman sila ay mga mag-aaral ngunit sa parehong oras ay mage, may posibilidad na sila ay maaaring ipatawag, kaya dapat nilang laging tandaan na maging handa. Kahit na may karanasan silang estudyante, lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanya. Dumating si Sargento Sanotikaran, at sinabihan siya ng guro na maghintay at magtaka kung ano ang problema sa kanila. Ngunit ipinakita niya ang kanyang card na siya ay isang pulis at sinabing nakatanggap siya ng pahintulot mula sa punong guro. Tinanong niya si Kusanagi kung gusto nilang hiramin muli ang kanyang kapangyarihan, at naisip niya na hindi sila gaanong nag-aalala tungkol sa kanilang imahe at iniisip kung wala silang anumang karangalan. Lahat ng estudyante ay nakatingin sa kanya, at naiirita siya at naisip na huwag na silang tumingin sa kanya gamit ang mga matang iyon. Napabuntong hininga siya at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang sitwasyon, at sinabi niya sa kanya na dapat siyang maging mahinahon dahil tatanggap siya ng mga gantimpala at kredito sa klase. Sinabi niya sa kanya na bilang karagdagan sa mga kalamidad, ang mga hayop ay lumilitaw din sa buong mundo. Kaya ang mga ilegal na salamangkero at ang mga underground na organisasyon ay nagiging mas aktibo, at sila ay lubhang kulang sa mga tauhan. Tinanong niya kung iyon ang dahilan kung bakit muli silang pumunta sa kanya, at humingi ito ng tawad sa paulit-ulit na paghingi ng tulong sa kanya, ngunit walang mas malakas kaysa sa kanya. Sinabi niya sa kanya na makipag-ugnayan sa kanya gamit ang telepono sa susunod. Humingi siya ng paumanhin at sinabing gagawin niya iyon sa susunod at kunin ang impormasyon ng kontak nito. At tinanong niya siya kung ano ang gusto nilang gawin niya sa pagkakataong ito. Sinabi niya sa kanya na gusto nilang hilingin sa kanya na talunin ang mga halimaw na lumilitaw sa Harajuku, at naunawaan niya ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pareho silang gagamit ng kotse, ngunit sinabi niya sa kanya na huli na ang lahat, at siya ay nagmamadaling umalis. Sinabi na mauna siya, at ang mga opisyal ay natigilan dahil siya ay masyadong mabilis. Nang maglaon sa Harajuku, ang lugar ay lubos na nawasak, at ang mga bata ay natakot at nanginginig. Nang sabihin sa kanya ng kanyang nakatatandang kapatid na ayos lang dahil paprotektahan niya siya at ang hayop ay nasa itaas ng kanyang ulo, hinawakan ng bata ang kamay ng kanyang nakababatang kapatid at tumakbo palayo sa hayop, ngunit nahulog siya sa lupa.
Lumapit sa kanila ang halimaw at kakainin na sana sila. Pagkatapos ay inatake ng hayop, at ang bata ay natigilan. Lumapit din siya sa kanila at sinabing magaling sila dahil kumapit sila ng husto, at ibinigay niya ang manika sa bata. Talo siya nung nahulog siya habang tumatakbo. Nagiging masaya ang bata habang umaalis. Sinabi niya sa kanila na paprotektahan sila ng mga opisyal, kaya makikita niya sila mamaya. Aidan, nagpapasalamat sila sa kanya sa pagliligtas ng kanilang buhay. Naisip ni Kusanagi Manato na ang labanan sa lungsod ay mas mahirap kaysa sa labanan sa akademya. Hindi tulad ng nasirang Shibuya, maraming mga hadlang at tao. Dahil nagtakbuhan pa ang mga tao, hindi niya magamit ang mga magic bullet. Bagamat maaari niyang makilala ang mga hayop at mahika ng tao, hindi niya matukoy ang mga tao na walang kapangyarihang mahika. Kaya ang tanging paraan para mailigtas sila ay sa pamamagitan ng pagpapatrolya sa lugar. Ang opisyal ay nag-utos na sila ay tumutok sa pagkatalo sa hayop, dahil ipaubaya nila ang pagliligtas sa mga sibilyan sa mga bumbero at hukbo. Nakita ng opisyal ang bida sa itaas ng gusali at ikan-away ang kanyang kamay. At naalala siya ng pangunahing tauhan bilang siya ay mula sa oras na iyon sa panahon ng kalamidad, at siya ay bumaba mula sa gusali. Tinanong siya ng opisyal kung pumunta siya roon bilang pampalakas at naisip na nakakatulong ito. Tinanong siya ng pangunahing pinuno tungkol sa kasalukuyang sitwasyon, at sinabi niya na kailangan nilang iligtas kahit kalahati ng mga sibilyan. Sinabi niya na sila ay nasa ganoong sitwasyon na hindi nila maabot ang silangang bahagi dahil walang mga hayop na naruroon. Kaya't sinabi niyang pupunta siya at susuriin ang bahaging iyon ng lungsod at papatayin ang halimaw sa pamamagitan ng mga magic bullet. Sinabi sa kanya ng opisyal na mayroon ding mga ulat ng mga ilegal na salamangkero, kaya dapat siyang mag-ingat. At naisip niya na, bagamat sinabi niyang walang silbi ang pag-aalala tungkol sa kanya, tinanong siya ng isa pang opisyal kung sino ang batang iyon habang agad niyang nilipol ang mga hayop na iyon. At sinabi niya na marahil siya ay nagpakita lamang upang iligtas sila sa panahon ng magulong panahon. Ginamit niya ang 6th level burst stream at nakita niyang abnormal na lumitaw ang demonyong kapitan sa labas ng kalamidad, dahil imposible ito kahit 50 taon na ang nakakaraan. Ang mga hayop ay dumarami at unti-unting lumalakas, na lumampas sa isang halaga na kahit na siya ay halos hindi makayanan. Iginalaw niya ang kanyang kamay patungo sa mga sibilyan para humingi ng tulong at naisip na kung hindi siya magsisimulang mag-iingat, maaaring mawala ang mga bagay-bagay, at ang mga sibilyan ay nagpapasalamat sa kanya sa pagligtas sa kanila. Akala niya ay marami siyang plano, ngunit hindi siya sigurado kung alin ang sasamahan. Kaya gumamit siya ng magic protection ad at nagligtas ng maraming sibilyan. Nagpasalamat sa kanya ang opisyal, dahil malaking tulong siya sa kanila dahil nagawa nilang mabawasan ang pinsala. Ngunit sinabi niya na lahat ito ay salamat sa mga pulis at bombero, dahil siya ay tumutulong. Naisip niya na siya ay hindi kapanipaniwala at humingi ng tawad sa kanya para sa nangyari sa panahon ng kalamidad dahil sa kanilang hanggal na pagmamataas, dahil sila ay naging mayabang sa kanya. Sabi ng bida, natural lang sa isang estudyanteng tulad niya na umarte ng buong pagmamalaki, kaya hindi na nila ito dapat pag-isipan ng husto. Akala nila ay masyado na siyang mature para sa kanyang edad, ngunit nagpasalamat sila sa kanyang tulong. Nagpasalamat din si Sergeant Tsunade Karen at humingi ng paumanhin, dahil patuloy silang umaasa sa kanya noong siya ay estudyante pa lamang. Dahil siya ang pumayag na tumulong. Sinabi ni Kusanagi na naabala siya sa katotohanang hindi lamang ang dami ng mga hayop doon, ngunit lahat sila ay napakalakas din, at sumang-ayon siya sa kanya. May plano daw silang kontrahin ang mga halimaw at ang kapahamakan, at sinabi nito sa kanya na ang kanyang senior, na kumikilos din, habang nag-uusap sila, dumating ang bata na una niyang iniligtas at nagpasalamat sa pagligtas sa kanila kanina.
Sinabi niya na natutuwa siya dahil ligtas sila, at tinanong siya ng nakabatang bata kung siya ang dakilang pantas. Ngunit humingi ng paumanhin ang kanyang kapatid sa pag-abala sa kanya at sinabing gusto ng kanyang kapatid ang dakilang sage. Tiningnan niya ang manika at naisip na kung hindi siya nagkakamali ay manika niya iyon. At sinabi niya, oo, siya ang dakilang pantas. At naging masaya ang bata at sinabing alam niya ito. Naalala ng bida ang kanyang nakaraan nang dumating ang isang lalaki at tinanong siya kung gusto niyang kumita ng dolyar. At sinabi ng lalaki na hindi lang isang manika ang mayroon siya kundi pati na rin ang mga photocard at isang may hawak ng susi. Sinabi niya na walang paraan na gusto ng sino man ang ganoong bagay. Ngunit sinabi ng lalaki na ang dakilang pantas ay ang suportang kailangan sa puso ng bawat isa. Kaya't ang mga bagay na ito ay kailangang-kailangan, lalo na para sa mga bata. Hindi siya sumang-ayon sa kanya, ngunit sinabi ng lalaki na siya ay mali at patuloy itong magliligtas ng mga tao kahit 100 taon mula ngayon. Kaya humingi siya ng pahintulot na gawin ito. Siya ay karga-karga ang bata at naisip na ito ay tulad ng sinabi ng lalaking iyon, ngunit ang mga manika lamang ay walang kapangyarihang magligtas ng sinuman, dahil ang dakilang pantas ay kailangan din sa panahong ito. Isip na ito ay tulad ng sinabi ng lalaking iyon, ngunit ang mga manika lamang ay walang kapangyarihang magligtas ng sinuman, dahil ang dakilang pantas ay kailangan din sa panahong ito. Samantala, sa ilang lugar sa kabisera, iniulat ng ilang lalaki ang Black Mage sa Underground Mage Guild. Tinanong ng presidente ng Black Rebellion na si Kiryu Akodo kung siya ay isang ilegal na salamangkero na hindi bahagi ng guild, ibig sabihin ay may nang-ahas na sumalungat sa kanya. Tinanong niya ang kanyang lalaki kung iyon ang ibig niyang sabihin, at siya ay pinagpapawisan at sinabing oo. Inutusan niya silang hanapin ang tunay na pagkakakilanlan ng itim na salamangkero, at wala siyang pakialam kung gumamit sila ng puwersang militar, ngunit kailangan nilang malaman ang tungkol sa kanya. Ang Underground Mage Guild Black Rebellion Executive Kabukicho Branch Manager, Kaga Shuji, ay nagtanong sa kanya kung tumanggi siyang patayin siya. Sinabi ng pinuno na pagkatapos nilang pahirapan siya, maaari nila siyang patayin, at nasasabik siya at sinabing inaabangan niya ito. Tinanong siya ni Meizu Haruka kung gaano karaming magic power, at naisip ito ni Yuka dahil curious din siya sa kapangyarihan nito at naisip na maaaring 100,000 o humigit kumulang 500,000, dahil naisip niya kung si Kusanagi ay aasahan niya ito. Sinabi niya sa kanila na ang kanyang kapangyarihan ay 79,970,000, at sila ay natigilan at hindi naniwala sa kanya. Sinabi ni Raijay na kahit na siya ay makapangyarihan, marami ang magiging sobra. Sinabi ni Roka na kahit si Akikami Manato ay sinasabing may mga 1,000,000, at tinanong niya ito kung ang kanyang magic power ay iyon. Sinabi ni Yuka kung kaya't sinabing ang pinakamataas na limitasyon ng kapangyarihan ng Mahika ay nagtanong sa kanya kung hindi niya alam, dahil praktikal na bait na malaman ang dakilang kapangyarihan ng sage. Iniisip niya kung ganoon nga ba talaga ang kanyang magic power, dahil hindi siya naniniwala dito, at nagpas siyang tumingin sa internet. Sinusubukan niyang malaman kung paano gamitin ito ngunit nakalimutan na niya kung paano gamitin ang telepono. Naisip niya na ito ay mahirap, kaya nagpasya siyang sumuko. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Inspector Shidao, na sumagot sa tawag at tinanong siya kung ano ang mali. Humingi siya ng tawad sa biglaang pagtawag sa kanya at tinanong kung may oras pa siya, at tinanong niya ito kung ano ang problema. Tinanong siya ng opisyal kung kasama rin niya ang kanyang mga kaibigan, at sinabi niyang nandoon din sila. Tinanong niya ito kung maaari niyang i-on ang speaker ng telepono. Nalilito siya dahil hindi niya alam kung paano ito i-on, at sinabi sa kanya ni Yuka na kailangan niyang pindutin ang button na iyon sa screen. Sinabi ng opisyal na bilang tugon sa kalamidad at bilang ng mga halimaw, nagpasya silang magtatag ng isang espesyal na unit ng anti-halimaw,
na magiging isang espesyal na pangkat ng mahika, at nais nilang gawin siyang kapitan ng unit na iyon. At nagulat sila. Laking gulat ni Yuka sa kanyang pagpili na maging kapitan, na para bang isa siyang salamangkero. Ito ay isang titulo na hindi niya dapat pagnanais na makuha, at naisip niyang hindi niya tatanggihan ang alok na ito. Ngunit tumanggi siya, at tinanong siya nito kung bakit siya nagagalit. Nagtataka siya kung bakit siya nagagalit, at sinabi ng opisyal na hayaan siyang magpaliwanag muna, kaya nagpa siya siyang pakinggan siya. Salamat po sa panonood.